Hi everyone, this is Rose, and for this vlog, I want to share to you our experience sa aming biyahe from Davao International Airport to Clark International Airport. So, sa case namin ay marami na kaming canceled flights since April. So hindi kami makabalik-balik ng Thailand for our work kasi nga lockdown ang Philippines at Thailand din. Few weeks ago, lumabas yung pangalan namin ng asawa ko na allowed na kaming pumasok ng Thailand through a special flight. So, since na-expired yung visa namin, kailangan naming pumunta earlier para maasikaso yung visa namin at ma-renew sa embassy. Kaya, kailangan naming lumuwas ng Manila from Cagayan de Oro. Originally, may flight na talaga kami August 7 para pumunta dito sa Manila. Pero, bigla lang nag-announce na mag-MECQ ang Manila. So, na-cancel na naman yung flight namin. So, parang disappointed ako dahil walang flights. Tapos, kailangan namin pumunta dito kaagad para ma-process yung visa. Naghanap kami ng mga flights na wala talaga. So yun, may mga nakilala akong mga kapwa teachers din ng Thailand na nasa first batch sila. Tapos kailangan nilang pumunta na dito sa Manila dahil may flight na sila nung August 8. Kaso hindi din sila maka-fly to Manila kasi cancel lahat ng flights. Naisipan na namin noong time na yun na mag-land trip from Cagayan de Oro to Manila, pero hindi kasi kampante yung driver na maaabutan niya yung habulin na flight sa August 8 ng mga first batch na teachers. Kaya hindi siya sa amin na go yung land trip na yon. Parang nawalan kami ng pag-asa nung time na yon kasi wala na talaga kaming choice. Baka sila din, maiwan din sila ng eroplano, papuntang Thailand, din kami din. Paano namin maaasikaso yung visa namin? Buti na lang, may isang teacher na nag-check sa AirAsia. May flight daw, Davao to Clark. Nag-check kami sa website, meron talaga kasi nakalagay yung price. Tapos, nag-book agad kami, pero parang kinakabahan pa din kami baka mag-cancel kaagad kasi nga MECQ sa Manila. Pero sabi naman daw nila is hindi naman daw included yung Clark sa MECQ kasi ibang lugar na yon, hindi na yun kasali sa NCR. Nag-book agad kami ng ticket, naging 4,000 na kasi nga malapit na yung August 8. Parang August 6 nag-book kami sa gabi. Pagka August 7 is nag-prepare na kami ng mga documents namin na kailangan. At nagtanong ako sa Facebook kung ano ba yung kailangan na mga papeles kung papasok ka ng Davao. May nag-PM sa akin na kailangan ang result ng swab test na dapat negative. May nag-PM din na is hindi na daw stricto yung Davao kasi nga MGCQ na sila. So yun, wala talaga kaming alam kung ano yung kailangan namin. Pero yung sure lang na alam namin is kailangan namin kumuha ng travel authority at medical clearance from the city health. So, yun, inasikaso namin yun, dalawa ng asawa ko. Kaya, yun lang talagang yung kinuha namin na requirements, yung travel authority at medical clearance galing sa city health. So, yung biyahe namin to Davao, kailangan naming mag-rent ng sasakyan papunta sa Davao Airport kasi nga marami kaming bagahe. So, may nakuha kami 1,700 pesos each person. Tapos, 6 kami lahat. Please remind if ever na magre-rent kayo ng sasakyan papunta sa Davao, kailangan nyo talagang ipakuha yung driver, kanyang travel authority at kanyang medical clearance kasi syempre siya yung driver, papasok din siya doon sa Davao, so kailangan meron din siyang travel authority. Nung dumating na kami ng boundary ng Davao,
hinanap talaga sa checkpoint, lahat sa amin, hinanap talaga yung travel authority. Tapos, nagtanong sila kung anong gagawin nyo sa Davao, anong mga trabaho nyo, hiningan kami ng valid ID, lahat kami, including the driver, kailangan meron siyang travel permit or travel authority, at ano yung gagawin ninyo sa Davao. May proof kayo na kung flight nyo, may proof kayo na ticket, ganon. Hindi naman stricto yung police na naka-assign doon sa checkpoint nung time na yon. Kaya parang okay lang. Nung pumasok kami sa Davao, may dalawang checkpoint. Yung first na checkpoint is, yun yung hiningan kami lahat ng mga documents. Yung second na checkpoint is, may hihingi silang papel sa'yo galing sa first na checkpoint na doon, cleared ka na, parang ganun. Tapos, dumating kami sa Davao Airport ng 2 a.m. Close yung airport nila, walang biyahe kahit sa gabi. Walang flight din yun, kahit mga repatriation flight galing sa Luzon. Wala itong time na yun. Naghintay kami doon sa airport ng hanggang 6 a.m. kasi 6 a.m. daw mag-open yung airport nila. Pagpasok mo sa mismong check-in area, kailangan mo ulit ipakita sa police, kasi police ang naka-assign, hindi security guard, ng yung travel authority na medical clearance at flight ticket. Hahanapin nila yon. Tapos may mag-a-assist sa'yo na kung saan ka pupunta, sa mga baggage, i-x-ray, tapos pagkatapos nun, check-in na. Then, sa check-in counter, tatanungin ka nila kung saan ka pupunta. So, sa case namin, sinabi namin na sa Manila. So, hindi na kami hininga ng negative swab result kasi hindi kami papasok sa mismong Pampanga na mga city like Angeles City, Pampanga. So, pag siguro papasok ka sa mga city ng Pampanga, hihingan ka ng negative swab result. So, yun lang naman yung hinanap sa amin. Yun lang yung i-prepare nyo based sa experience namin. Basta kumpleto yung dala nyo at may travel authority at medical certificate, good to go na yun. Kasi yun yung na-experience namin last August 8. Ngayon, required na talagang magsuot ng face shield sa loob ng airport. Hindi ka makakapasok sa Davao International Airport kung wala kang face shield. So, yun, nag-announce nung time na yun na face shield kailangan talagang suotin. So, may iba na hindi nila alam na kailangan suotin ang face shield kasi parang optional lang kasi yun, di ba, kung mag-face shield ka or hindi. So, buti na lang may nagbebenta ng mga staff sa airport ng face shield. So, yung mga tao na walang face shield is nakabili din sila. So, better bring your own face shield na lang po if mag-book kayo from Davao Airport. Nung pagdating namin sa Clark, nag-rent na kasi kami ng van. So, mas mabuti talaga na may contact na kayong kukuha sa inyo sa Clark kung pa-Manila kayo. Kasi walang katao-tao sa labas ng Clark Airport. So, walang taxi doon. So, kailangan na private car yung susundo sa inyo or private vehicle. So, yun lang naman. I-share ko lang sa inyo kasi same sa case namin, kailangan naming pumunta sa Manila dahil sa visa namin. So, naging option talaga namin tong gawin ang Davao Airport kasi sila lang yung may flight nung August 8. Tapos, isang flight lang yon per week. Since na baka hindi na magpatuloy yung MECQ sa Manila, if ever hindi magpatuloy, so may flight na sa 18 sa buong sa lahat ng airport. Pero pag
Pero pag magpapatuloy pa yung MCQ sa Manila, so better kung kailangan nyo talagang pumunta dito sa Manila kasi may mga importante kayong aasikasuhin katulad namin. So, you better book AirAsia. Every Saturday lang yung flight nila. Nakita ko, may flight sila papuntang Clark Airport sa August 15. So, i-check nyo na lang po sa AirAsia na website yung kasi dapat mag-book na kayo para hindi kayo kagaya namin na one day before the flight is nag-book kami. So, 4,000 yung nabili naming ticket. So, if ngayon, kung mag-book kayo, parang 2,000 or 3,000 pesos pa yun. So, I hope na nakatulong ako sa pag-share ng tips at mga information kung gusto nyong gayahin yung ginawa namin from Cagayan de Oro at magbiyahe from Davao to Clark Airport at pumunta kayo dito sa Manila. So, yun lang. Thank you for listening and watching. See you again next time. Bye!